18 million na smartphones ang nabebenta dito sa Pilipinas taon-taon. Pero naalala mo pa ba yung MyPhone at Cherry Mobile? Alam mo bang Pinoy-made yung mga yon? Pero asan na sila ngayon? Noong 2015, kinasuhan ng Apple ang MyPhone. Ang dahilan nila? Dahil daw katunog nito ang produkto nilang iPhone. MyPhone, iPhone. Pero guess what? Nanalo ang MyPhone. Ang ruling ng Intellectual Property Office, matino ang branding ng MyPhone. At hindi malabo ang distinction nito kumpara sa iPhone. Ang kuwentong ito ng kasuhan ng Apple at MyPhone, parang David beats Goliath. Pero ang tanong, nasa na si MyPhone ngayon? Pati na rin si Cherry Mobile. Noon kasi, sila yung bida. Pinoy-made, mura, pero kaya makipagsabayan sa foreign brands noon. Sila yung go-to cellphone brands ng mga Pinoy na nagtitipid. Affordable kasi, abot kaya, pero okay naman yung specs noon. Example, yung MyPhone. Ang isa sa sikat nilang model ay yung MyWX2 Pro. Alam mo ba kung magkano yun? 3,999 pesos lang. Grabe ang mura. Sa Cherry Mobile naman, ang sikat sa kanila ay yung Flare SA. Feeling ko alam mo to. Solid dual cam, magandang screen, at napakamura din. 3,999 pesos lang. May 3 GB of RAM ka na, tapos yung storage mo 32 GB pa. Kahit nga Chinese brand, wala kang makikitang ganyang specs at that price point. So unang tingin, parang nachikan naman nila lahat. Mura? Check. Maayos ang specs? Check. Tapos Pinoy made pa. Pero anyari, unahin natin si MyPhone. Founded ito noong 2007 ni David Lim ng Solid Group. Simula noon, MyPhone ang pinakaunang Pinoy brand na nag-offer ng dual active SIM phones. From only 3 models and 15 dealers, naging major player sila, accounting for half of Solid Group's revenue noong 2011. Kumbaga, yung MyPhone yung cash cow ng kampaning iyon. Tapos yung mga cellphones pa nila noon, may Pinoy touches pa. May mga pre-installed OPM songs, prayer apps, fake money detector, at iba pang mga pakulo. Pero ano na nga bang nangyari sa kanila ngayon? Kung titignan natin yung Facebook page nila, ang last update ng MyPhone tungkol sa kanilang mga products ay last October 2022 pa. Pero nitong buwan ng Mayo, nag-post ulit sila. Pero about this random event na lang na wala namang kinalaman sa bagong product. Sa mga online shops naman, isa na lang tong maliit na tablet under 5,000 pesos ang binebenta. Pero wala nang bagong release ng ilang taon. Sa tingin ko, mukhang inubos na lang ata nila yung mga existing stocks. MyPhone is now presumed dead in the market. Next naman yung Cherry Mobile. Founded ito noong 2009 ni Maynard Ngu ng Cosmic Technologies. Maliit lang silang team noon pero mataas ang kanilang ambisyon. Ang best series nila sa kanilang product line ay yung Flare series. Affordable at powerful. In fact, naging IT Company of the Year pa nga sila noong 2010. At kahit sa gitna ng tsunami ng mga Chinese brands, Cherry Mobile is still around today with phones, tablets, and gadgets. Hanggang ngayon, naglalabas pa rin sila ng mga budget phones, tablets, at accessories. Even smart TVs meron sila. Pero ang challenge, marami na silang kakompetensya ngayon, lalo na yung mga foreign brands. Kakayanin pa kaya nila makipagsabayan? Bakit nga ba halos nawala na ang mga Pinoy brands na ito? Una dahil sa competition. Grabing dumagsa ang mga Chinese brands. Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, na sobrang daming mga model, mataas ang specs, pero halos pareho lang presyo. Kaya hirap makipagsabayan ang MyPhone at Cherry Mobile. Pangalawa, innovation gap. Habang ang iba ay may fast charging, AMOLED display, high-end cameras, ang local brands natin madalas stock sa entry-level specs. Kaya kahit mura, hindi pa rin ito bet ng mga kabataan. At pangatlo, yung mentality nating mga Pinoy. Madalas, mababa ang tingin natin sa sarili nating brands. Kapag imported, sa tingin natin mas bongga. Kapag local naman, parang cheap agad ang tingin natin, kahit sulit naman. Kaya kahit sinubukan pa ng MyPhone at Cherry Mobile na lumaban at magbigay ng abot-kayang alternatibo, unti-unti silang nilamon ng global giants at ng sariling consumer bias natin. Kung nagustuhan mo ang ating contents ngayon, baka naman mag-like ka na sa aking page. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.